Maligayang pagbabalik sa channel, kaibigan. Naniniwala ka ba sa mga alamat? Kung kagaya kita na pinanganak at lumaki dito sa Metro Manila, ay malamang ang sasabihin mo ay hindi. Hindi ako naniniwala sa mga alamat, pero tandaan mo na may mga alamat na base sa katahang isip at may mga alamat na base sa totoong pangyayari. Ako ang ligaw na kaluluwa at may ikukwento ako sa iyo. Nakaupo ako sa malamig na tiles ng banyo. Nakalock ito. Nakadikit si Aiden sa tabi ko. Nakikita ko ang anino ng mga paa niya sa ilalim ng pinto at naririnig ko ang magaspang niyang paghinga sa kabila ng kahoy na pinto. Isang bagay ang sigurado ako. Hindi iyon si Aling Rosie. Tuwing Miyerkules ng hapon, pumupunta kami ng kapatid kong si Aiden sa bahay ni Aling Rosie. Binabayaran niya kami para gumawa ng ilang gawain tulad ng paglilinis ng pantry niya at pagluluto ng hapunan para sa kanya. Nasa 80s na siya. Sapat na ang edad para wala na ang kanyang mga magulang at kapatid at ang nag-iisang niyang anak ay nakatira ilang oras ang layo. Ngayong Miyerkules ng hapon, tulad ng nakasanayan, pumasok kami ng pinto. Pero hindi tulad ng dati. Tahimik na tahimik ang bahay. Karaniwan, bukas ang TV niya at sumisigaw siya ng bati sa amin sa sandaling marinig niya kaming pumasok. Hindi ngayon. Tahimik na tahimik ang buong bahay. "Diyan ka lang," sabi ko kay Aiden habang umaalis ako sa kusina. Lampas 80 na siya at kung sakaling pumanaw na siya, ayokong makita iyon ni Aiden. Pumasok ako sa TV room kung saan nakalagay ang David niya. Nakamute ang TV. May lumang itim at puting pelikula ni FPJ sa screen. Walang mga larawan sa ibabaw ng mantel, tulad ng dati. Matagal nang ibinigay ni Aling Rosie ang lahat ng litrato at personal na gamit niya sa anak niya. Napansin ko ang manipis na guhit ng tubig sa sahig malapit sa kama. Kumipislap sa mapurol na ilaw. Baka nagkaroon siya ng aksidente at pumunta para maglinis. Inikot ko ang buong bahay. Sinilip ang bawat kwarto, pati ang banyo. Baka may bumisita sa kanya at isinama siya kung saan. Pero ang tanging gagawa noon ay ang anak niya at hindi ko naman inaasahang bibisita iyon anumang oras. Hindi na kayang umakyat ni Aling Rosie sa hagdan, kaya walang saysay na tignan pa sa taas. Bumalik ako sa kusina at nagkibit-balikat. "Wala siya dito," sabi ko. Napangiti si Aiden. "Ibig sabihin ba pwede na tayong umuwi?" "Siguro, pero..." Kinuha ko ang phone ko at sinubukang tawagan ng anak niya. 3 ring, tapos napunta sa voicemail. "Sige na nga," sabi ko. Medyo nadidismaya sa idea na malamang 4 na oras na naman maglalaro si Aiden sa tablet. Naiisip ko kung itatago ko na lang kaya ang computer niya. Hindi iyon gagawin ni Mama at halos 10 taon ang agwat namin. Wala ba akong kahit konting seniority dito? Mabubulok lang siya kakalaro. May napakaliit na ingay na nanggaling sa taas. Parang pagitan ng paghingal at mahinang ungol o hikbi. Sumulyap ako kay Aiden. Napangiwi siya. Lumapit ako sa hagdan. Hinawakan ng rehas habang nakatingin sa kadiliman sa itaas. "Aling Rosie?" sigaw ko. Tahimik. Pagkatapos, Manuel?" Parang nalilito siya. Parang sinusubukan pa lang niyang bigkasin ang pangalan ko sa unang pagkakataon. Anong nangyari? Nahulog ba siya? Paano siya nakapunta sa taas? "Paparating na ako, Aling Rosie." Tumakbo ako akyat ng hagdan. 2 pinto ang binuksan ko ng padabog bago ko siya nakita sa pinakamalaking kwarto. Nakahiga siya sa maayos na kama, nakatalikod sa akin at magaspang ang paglabas ng hininga niya. "Ayos lang ba po, Aling Rosie?" tawag ko. "Oo, ano lang." Isa pang magaspang hininga. "Ano po?" tanong ko. "Halika dito." Bigla nag-alarm ang lahat ng instincts ko. Makadaldal si Aling Rosie at napakadirekta magsalita. Hindi siya yung tipong paligoy-ligoy o misteryoso. Kailangang seryoso ang nangyari para lang sabihin niyang, "Halika dito." Imbis na, "Nasaktan ng paka ko." O, "Tumawag ka ng ambulansya." Lumapit ako ng ilang hakbang, nakatitig sa likod ng hulo niya. "Ano po bang nangyari?"
Tanong ko ulit. Alam mo ba? Humigop siya ng magaspang na hininga. Kung ano... Lumapit pa ako. Humigop siya ng hininga paungol. Ang pakiramdam ng mamatay? Emmanuel, napahinto ako. Ano po? Hindi tama ang tunog ng boses niya. Hindi talaga. Mabigat. Parang nasisiyahan. Halos excited. Parang may nilalang na gamit lang ang boses ni Aling Rosie. Parang may mekanikal na gumagaya ng tamang tunog pero baluktot ang intensyon. Ano bang nangyayari? Nalilito lang siya. Kailangan nating tumawag ng tulong. Inaabot ko ang phone ko. May kumalusko sa kwarto habang gumalaw siya sa kama. Kumuskos ang kumot. Hinawakan ni Aiden ang braso ko. Sumulyap ako sa kanya. Maputla siya parang papel. Tumingin ulit ako kay Aling Rosie. Nakaupo na siya sa kama. Nakalaylay ang ulo kaya natatakpan ng puti niyang buhok ang mukha niya. Nasa kandangan niya ang kulubot niyang mga kamay. Inakay ko si Aiden palabas ng kwarto. Ayos lang lahat. Mukhang kailangan lang niya ng doktor, sabi ko, nanginginig ang boses ko. Bumaba kami ng hagdan habang kinakapa ko ang phone ko. Dumaan kami sa hallway papuntang kusina. Emmanuel? Nanggaling ang boses sa banyo. Napahinto ako. Aling Rosie? Yung tao na nasa labas, sabi niya nanginginig ang boses. Hindi ako iyon. Agad akong pumasok sa banyo. Putang, hindi ko kailanman sinilip ang bathtub sa likod ng shower curtain. May mga yabag na pababa sa hagdan at hinila ko si Aiden papasok saka sinara ng malakas ang pinto sa likod namin at tinilak ito. Aling Rosie? Bahagya akong hinila ang shower curtain para makita ang mukha niya. Malalaki at takot na takot ang mga mata. Naliligo ako nang pumasok sa bahay ang nilalang na iyon. Bulong niya habang papalakas ang mga yabag. Pasensya na kung hindi ako sumagot kanina. Ang bagay na iyon, kaya nitong gayahin ng nanaboses. Hindi ako sigurado kung ikaw talaga iyon. Sinaktan ka po ba niya? Hindi, tahimik lang ako. Sa tingin ko, hindi pa niya alam na nandito ako. Napakabilis ng tibok ng puso ko kaya halos hindi ko maipindot ng tama ang mga numero para tumawag sa pulis. Mabilis kong ipinaliwanag ang nangyayari at sinabi ang address namin. Umaasang darating sila agad. May babaeng pumasok sa bahay, sabi ko sa kanila na uutal. Hindi iyon babae, isa iyong nilalang gawing sa kagubatan, sagot ni Aling Rosie mula sa likod ng shower curtain. Isang doppelganger. Kinuha nito ang anyo ko. Ginawa nitong kamukha ko ang sarili niya. Ibinaba ko ang telepono. Imposible po iyon, sabi ko. Kahit alam kong eksaktong kamukha niya ang matandang babaeng nakita ko. Maliban sa mukha niya. Hindi ko nakita ang mukha niya. Thump. May mga yabag mismo sa labas ng pinto. Tumingin ako at nakita ang anino ng dalawang paa sa ilalim ng siwang ng pinto. Umiyak si Aiden at kumapit sa akin. Si Brando kinukwento nila, bulong niya habang pinipisil ang braso ko. Tinatawag nila silang aswang. Hindi ko alam kung ano talaga ang tawag sa kanila, pero parang naaakit sila sa enerhiya ng isang taong malapit ng mamatay. Nagbabago sila para magmukhang katulad ng taong iyon, tapos itinatapon nila ang katawan sa isang sapa para kainin nila na parang mga mababangis na hayop. Kwento lang iyon, sagot ko, nanginginig ang boses ko. Tama siya, sabi ni Aling Rosie mula sa likod ng shower curtain. Narinig ko rin ang kwentong iyon. Pakiusap, ilabas ninyo ako dito. Sabi ng mga pulis darating sila sa loob ng 10 minuto. Tok, tok, tok. May kumatok sa pinto ng banyo. Kuya Manny, bulong ni Aiden halos hindi ko marinig.
Napakahigpit ng kapit niya sa akin kaya sumasakit na ang braso ko. Ano? Sagot ko nakatitig sa pinto. Sumulyap siya sa shower curtain. Tumingin ulit sa akin. Hinila niya ang manggas ko. Yumayanig ang pinto habang mas malakas na kumakatok ang matandang babae sa labas. Ano? Pabulong kong tanong. Paano niya nalaman kung ano ang itsura ni Aling Rusi? Bulong niya, halos hangin lang ang tunog. Napatitig ako sa kanya. Sabi ni Aling Rusi, hindi pa siya nahahanap. Bulong niya, sumulyap ulit sa shower curtain. Paano niya nalaman kung ano ang itsura niya? Parang biglang nag-click ang lahat sa isip ko. Nakatitig ako sa shower curtain. Wala namang mga larawan ni Aling Rusi kahit saan sa bahay, kung tama ang pagkakatanda ko. Kung nagtatago siya sa banyo buong oras na ito, minsan, higit sa isang aswang na sumasalakay. Bulong ni Aiden, hindi kailangang isa lang. Nakatitig ako sa shower curtain habang umaalo ng tubig sa bathtub. Unti-unting tumayo si Aling Rosie, masyadong matangkad. Lumabas ang puti niyang buhok sa ibabaw ng curtain rod, pagkatapos ang maputla niyang noo, pagkatapos ang mga mata niya. Kasing itim ng tinta, pero ang mga pupils ay parang umiilaw ng dilaw, parang ginto. Napahiyaw si Aiden. Umatras kami papunta sa pinto, nanginginig habang patuloy na kumakatok ang isa pang aswang sa labas. Tumayo ako sa harap niya para takpan siya habang inilalagay ng nilalang ang mahahaba nitong daliri sa curtain rod. Unti-unti itong ngumiti. Lumabas ang matutulis nitong ngipin, parang ngipin ng buhaya, at pagkatapos, isang malakas na kalabog. Mga boses, may kaguluhan sa labas, may mahinang dagundong. All clear! May sumigaw. Inikot ko ang lock at bigla kaming lumabas ng banyo. Itinulak ko si Aiden palabas sa unahan ko. May isa pa dyan sa loob! Sigaw ko. 2 pulis ang sumugod papasok. May narinig akong putok ng baril. Pagkatapos ay isang paus na siyag. Natagpuan ang katawan ni Aling Rosie sa ilog malapit sa kagubatan. Halos hindi na makilala dahil sa dami ng nawawalang laman sa katawan niya. Hindi kailanman opisyal na sinabi ng pulis kung ano talagang nangyari. 2 intruder sa bahay ang na-neutralize. Yun lang ang detalyeng lumabas. Pero parang may tahimik na pag-unawa ang ilan, ang mga taong nakakaalam, na yun ay mga gutom na aswang ng kagubatan o kung anuman talaga ang tawag sa kanila. May kunting kapayapaan akong nakuha sa pag-alam na malapit na rin namang mamatay si Aling Rosie. Akala ko magiging maayos na ang lahat. Akala ko nakaka-move on na kami at tuluyan ang naiwan sa nakaraan ng pangyayaring yun. Mas madalas pang ang lumabas si Aiden kasama ang mga kaibigan niya. Ikinukwento kung paano kami natrap sa banyo ni Aling Rosie sa harap ng kamatayan. At doon nagsisimula ang problema. Pinrotektahan ko si Aiden sa banyong yun. Halos mamatay na kami. Naglakad ako kagabi. Isang lakad sa paligid ng ilog sa dulo ng aming subdivision. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga puno, may napansin ako sa kabilang pangsing. Gumagalaw kasama ko. Isang lalaki. Halos kasing laki ko. May mahabang maitim na buhok, katulad ng akin. Masyadong madilim para makita ko ng malinaw. Huminto ako at tinitigan siya sa kabilang pangsing ng tubig. Ginaya niya ang galaw ko at huminto rin. Nakatitig pabalik sa akin. Pinilit kong ilayo ang tingin ko at nagpatuloy sa paglalakad. Paglingon ko ulit, wala na siya. Ilang alon na lang ang dumaraan sa ibabaw ng ilog sa ilalim ng bilog na buwan. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.